Halos hindi pa nakakatalikod ang master ng isa pang figure ang nagmadaling lumapit sa kanila. Ang mukha ay masaya at ang boses ay puno ng sigla. Pagbati po. Narito po ako upang hanapin ang master ng Shungtian Martial Hall. Dahil naaalala ang kanyang mga bagong utos, agad na nagpakita si Xiao Jiang ng isang seryosong ekspresyon at pinutol siya. Ang hall ay hindi tumatanggap ng mga bagong disipulo. Ang lalaki ay mukhang medyo nataranta, pero mabilis na ikanaway ang kanyang mga kamay para magpaliwanag. Narito lang po ako para maghatid ng mensahe, hindi para magsanay ng martial arts. Sa pamamagitan yun, naglabas siya ng isang maingat na selyadong balumbon mula sa manggas ng kanyang robe. Ito po ay isang confidential na sulat mula sa Sichuan-Tang clan na ipinadala personal para sa Master Zichuan. Ang langit ay isang perpektong asul na walang ulap. Ang araw ay bumubuhos na parang likidong ginto. Ang mga sinag ng araw ay sumasayaw sa mga kurbadong roof tiles at sa katahimikang iyon. Isang malinaw na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Ang kanyang tono ay puno ng natutuwang kuryosidad. Wow! Xiao Shui, tingnan mo doon. Ang mga miyembro ng Tanglan mula sa Sichuan ay talagang hilig ang nakakatakot na purong itim na pormahan. Isang grupo lang ng mga maskuladong lalaki na may matitinding aura na naglalakad sa mga kalye. Tumango si Xiao ng tahimik. Ang estilo ng kanilang pananamit ay talagang malayo sa atin. Si Xiaolong ay nakaupo ng casual sa kanyang kabayo. Lumingon siya para kausapin ang master, ang kanyang ngiti ay kasing ningning ng araw. Mukhang napakakalmado niyo po, master. Huwag niyo pong sabihing hindi ito ang unang pagkakataon na nakatapak kayo sa Sichuan. Tumungo lamang siya, ang kanyang tingin ay matatag, hindi man lang binigyan ng pansin ang tanong ni Xiaolong. Hindi ako ang tipo na natutuwa sa mga bagong lugar, isip niya. At saka, malayo ito sa pagiging unang. Pagkakataon niya rito, Sa nakaraan kong buhay, mayroon bang sulok ng Central Plains na hindi pa nabisita ng isang ito? Nagsalita siya ng malumanay, ngunit may init na kumislap sa kanyang mga mata. Tutal, dahil lamang ito sa pinuno ng Tang Clan, ang yaya, at ang mga bata na sila ay, ito pa lang ay sapat na. Bukod pa rito, dahil kasagsagan ng Spring Festival, ang tanawin sa labas ay siguradong isang bagay na dapat makita. Sa gitna ng masiglang kwentuhan at tawanan, ang malinaw na boses ni Xiaoling ay umalangaw-ngaw. Malapit na tayo, diretso lang ay ang Tanglan Street. Nang marinig ito, ang mga mata ng maliit na siya ay nagliwanag, puno ng kuryosidad. Ang Tanglan Street, ngumiti si Xiaolong at nagpaliwanag. Maaari mo itong isipin na isang malaking baryo, isang lugar kung saan lahat ng may apelidong Tang ay nagtitipon para. Nasinghap ng bahagya si Xiao, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa biglaang pagkaunawa. Parang baryo para sa mga taong galing sa iisang pamilya. Tama po ba, ate? Ibig sabihin po ba noon ay magkakamag-anak silang lahat? Tumango si Xiaolong. Maaari mong sabihin iyon. Pagdating nila, isang delegasyon ang nakatayo na sa Manor Gate upang tanggapin sila. Pagbati sa master ng Ascension Hall at sa aming mga marangal na panauhin sa pagbisita sa Sichuan-Tang sect. Sa sandaling makita nila ang lalaking nasa unahan, hindi na itago ng dalawang magkapatid na Tang ang kanilang tuwa. Sabay silang sumigaw, "Head Steward!" At ang steward ay sumagot ng may mainit na ngiti. "Matagal na rin po tayong hindi nagkita, young Mrs." Kinuha ng head steward ang mga tali mula sa kanyang kamay, nakangiti habang nagsasalita. "Pakiusap, sumunod kayo sa akin sa Fuan Pavilion upang magpahinga." Utos po ito ng clan head. Hindi siya sumagot agad, ngunit isang agos ng mga kaisipan ang nagsimula ng umikot sa kanyang isipan. Kung tama ang alala ko, ang Fuan Pavilion ng Tanglan ay ang pribadong courtyard na nakareserba para sa pagho-host ng mga pinakapambihira at hindi pangkaraniwang mga panauhin. Tila nababasa ng head steward ang kanyang iniisip, at mas lumalim ang makahulugang ngiti nito. Mukhang nais ipakita ng pinuno ng angkan ang kanyang wagas na katapatan, kaya nagbigay siya ng espesyal na tagubili na kayong lahat ay tretuhin ng may pinakamataas na paggalang. Bahagya siyang tumango, hindi nagbabago ang ekspresyon. "Nauunawaan ko." Agad na lumapit ang mga lingkod na nasa likuran nila upang kunin ang mga kabayo habang nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang isip ay nagsisimula ng magkalkala. Para gumawa ang angkang Tang ng ganito kagarbong paghahanda, ano ba talaga ang kanilang balak? Habang mas magarbo ang seremonya, mas lalong nagkakaroon ng pakiramdam ng kaba. Kahit bago pa magsimula ang opisyal na pagtitipon, sa loob ng isang malagang kagubatan ng kawayan,
isang matanda ang nakaupo sa meditasyon sa ibabaw ng isang dambuhalang bato. Ang kanyang aura ay kasing tahimik at kasing lalim ng isang bundok. Bigla, ang kanyang mga labi ay namilipit sa isang nakakaasar at tusong ngiti na gumuhit sa kanyang matandang mukha. Sa mismong sandaling iyon, bahagyang kumitid ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang isang malakas na alon ng internal energy na dumaan sa kanya. Tahimik niyang itinanong sa sarili kung sinong dakilang master ang nagparamdam ng presensya. Ngunit dahil nagbigay ang mga ito ng pagbati muna, magiging bastos kung hindi niya ito susuklian. Sa isiping iyon, idinaloy niya ang sarili niyang origin energy, nagpapakawala ng katapat na lakas. Isa itong pagbati para sa nakatagong eksperto na iyon. Si Xiaolang, na laging mapagmatsyag, ay agad na nakaramdam ng kakaibang pagbabago sa atmosfera. Lumingon siya, nagtatanong ng pag-ulong, Hall Master, may nangyari ba? Nagpanggap siyang nagulat. Isang saglit na pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. Sino? Ano ang sinabi mo? Nakikita ang kanyang kalmadong ekspresyon, umiling na lamang si Xiaolang, tiniyak niya sa kanyang sarili. Wala lang, guni-guni ko lang siguro. Agad niyang kinuha ang pagkakataon na tuksuhin ang dalaga. Siguro ay dahil sa pananabik na makabalik sa iyong bayan matapos ang mahabang panahon kaya ka nagiging madamdamin, di ba? Samantala, sa loob ng inner courtyard ng Tang Clan, sa gitna ng tahimik na kagubatan ng kawayan, nanatiling walang galaw ang anyo ng matanda. Ang hangin sa gabi ay bumubulong sa kagubatan, dala ang isang hindi nakikitang kiling aura. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Nararamdaman niya ang dalawang agos ng inner energy na nagbabanggaan sa mga anino. Ang isa ay kanya, at ang isa ay sa isang hindi inanyayahang panauhin. Bigla siyang humalaklak ng malakas. Gaya ng iniisip ko, tama ang hinala ng pinuno ng pamilya. Iniunat ng matanda ang kanyang nangangalirang na kamay, tila may hinahablat sa hangin. Nararamdaman niya, isang tao na may tunay na kahangahangang presensya ang kararating lang. Tuwang-tuwang tiningnan ng matanda ang sarili niyang mga kamay. Ito ang Grand Elder ng Sichuan Tang Clan, si Tang Tianguang mismo. Sa paglipas ng oras, sumapit ang gabi, binalot ang Jade Illusion Pavilion ng Sichuan Tang Clan. Pinagkuros ni Yaoling ang kanyang mga kamay, ang kanyang tinig ay puno ng kaabangan habang tinatanong siya, "Oh, ano ang hatol mo?" Ito ang pinakamagandang guest villa na maiaalok ng aming angkan. Naghanda kami ng piging na may bawat putaheng may isip mo. Sumagot lang siya ng maikli. Sapat na ito. Ang kanyang casual na kawalang bahala ay nagpababa sa kilay ni Yaoling, nakikitang kakatwa na wala na itong ibang itinanong. Pinilit pa niya itong magsalita, ngunit isang magalang at malamig na sagot lamang ang ibinigay nito. Salamat sa Tanglan sa pagtrato sa amin bilang mga marangal na panauhin, ngunit ang kanyang formal na pasasalamat ay lalo lamang nakairita kay Yaoling. Ngumuso ito, wala man lang bakas ng katapatan doon. Nararamdaman ng lumalaking tensyon, agad na namagitan si Heilang. Ang mga salita ni Heilang ay parang isang banayad na simoy ng hangin, pinapawi ang awkwardness. Ate, bakit mo ba pinapahirapan ang ating mga panauhin? Nag-aalala si ama na baka pagod na kayong lahat sa mahabang paglalakbay. Kaya naman, ginawa niya itong mga espesyal na paghahanda para sa inyo. Nang marinig ang pakiusap ng kanyang nakababatang kapatid, itinigil ni Yaoling ang pag-arte at bumantong hininga na lamang. Wala naman akong sinasabi. Agad niyang binawi ang kanyang postura, nag-aalok ng formal na ngiti. Sige, maiwan na namin kayo. Magpahinga na kayo. Bukas, magkakaroon tayo ng audience kasama ang ating ama. Sinuklian ng lalaki ang kanyang ngiti. Salamat sa inyong pag-aalala, binibini. Mukhang magiging napakatahimik ng gabi sa ilalim ng pilak na buwan. Nagpalitan sila ng huling formalidad bago nagtungo sa kani-kanilang silid. Madam Su, dapat na rin po kayong matulog. Ganon din kayo Xiao, Xiao Jiang, at ang iba pang mga instructor, magandang gabi. Kayo pong dalawa, oo, magkikita na lang tayo bukas. Sa kalaliman ng gabi sa likurang courtyard, nakatayo siyang mag-isa sa isang tulay. Ang kanyang tinig ay humahati sa tahimik na kadiliman, itinakda ng pinuno ng pamilya ang ating pagkikita para bukas. Ngunit tila may isang elder na hindi na makapaghintay ng ganoon katagal. Sa likuran niya mismo, isang dambuhalang figure ang lumitaw mula sa pinakamalalim na anino. Umalangaw-ngaw ang malakas na tawa ni Tang Tianguang. Haha, at sino naman kaya ang tinutukoy mo, bata? Ang kanyang tiwalang ngisi ay hindi naglaho, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa kapangyarihan. Kapag ang isang marangal na panauhin ay
Dumating sa aming tahanan, nararapat lamang na ang matandang ito ang personal na sumalubong sa kanila. Dahan-dahan siyang lumingon, ang tingin ay kasing talam ng espada. Nagkatitigan sila ng matanda. Ang pagpapatuloy ng Sichuan-Tang clan ay tunay ng kakaiba. Isang pagsalubong ba ito o narito ka para subukan ang kalidad? Muling umalaklak ang matanda. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako naparito ng personal, upang mag-alok ng tamang paumanhin. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya pala, determinado ang matandang fossil na ito na siguraduhin walang makakatulog ngayong gabi. Sa ganitong oras mo naisip ang magpakita. Kung hindi ko naramdaman ang iyong aura, o pinili ko na lang itong balewalain, gaano mo katagal balak na tumayo lang dyan? Itong pakiramdam na palaging sinusubukan. Hindi ko talaga ito nagugustuhan. Para bang kailangan kong dumaan sa walang katapusang antas ng iyong mga personal na pagsubok? Ang matanda ay hindi nagpakita ng bakas ng pagsisisi. Pinagkuros lang nito ang kanyang mga braso, nakataas ang baba habang ang mapagmataas nitong tinig ay umaalingaw-ngaw. Tungkol dyan, ang matandang master na ito ay mag-aalok ng formal na paumanhin. Ngunit bilang kanilang lolo, dapat mong subukang unawain ang aking posisyon. Tumanggo siya. Ang katwirang iyon, maaari niyang tanggapin. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng matanda. Ang kanyang tinig ay malalim at matunaw. Hayaan mong ipakilala ng matandang master na ito ang aking sarili. Ako si Tang Tianguang. Sinuklian niya ang paggalang, ang kanyang tono ay ganap na payapa. Itong junior na si Jinwoo. Sa pagkakita sa kanyang ganap na kalmadong gawi, ang matanda ay nakaramdam ng bahagyang pagkabigo. Tila wala ka talagang paggusto sa matandang ito. Pinanatili niya ang decorum ng isang junior, nagbibigay ng kaunting yukod at maikling paliwanag bago tumalikod. Bagaman nauunawaan ng junior na ito, ang inyong mga paraan, senior, ay tunay na paglabag sa kagandahang asal. Sa pamamagitan nito, ang junior na ito ay magpapalam na. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid habang umaalis at ang mga mata ng matanda ay kumitid habang tahimik siyang sinusuri. Sok, ang batang ito, sinabi ang kanyang saloobin at umalis ng walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang lakas ay nakakamangha. Gayunpaman, hindi siya kakitaan ng kahit kaunting kayabangan, mayroon lamang siyang tiwala sa sarili na tagos hanggang buto. Isang kaisipan ang biglang sumiklab sa isip ng matanda. Kaya pala kampante ang pinuno ng angkan na iwan ang dalawang mahahalagang hiyas sa Hongho County. Mayroon pala silang tila bundok na ganito na nagbabantay sa kanilang likuran. Pagkatapos ay nagtaka siya sa isang tanong na alam niyang walang sagot. Ang isang pambihirang talento na gaya nito, saan ba sa mundo siya nanggaling? Sumapit ang madaling araw, matindi na ang sikat ng araw. Sa main hall ng Sichuan-Tang clan, pinangunahan niya ang grupo. Ang kanyang tinig ay mapagpas siya. Nandito na ang lahat, tayo na. Lumapit ang yaya mula sa likuran. Ang kanyang tinig ay isang nag-aalalang bulong. Batang Panginoon, baka mas mabuting kayo na lang po ang pumunta mag-isa. Nag-alay siya ng panatag ng ngiti. Maglalakad-lakad lang po kami. Pakiusap, mag-relax po kayo. Ano, wala ba kayong balak sumama sa amin? Nagmadaling lumapit ang dalawang kapatid na Tang, masayang nag-aanyaya. Unang nagsalita si Xiaoling. Si Lady Su ay isang marangal na panauhin ng angkang Tang. Paulit-ulit na sinabi ni ama sa kanyang sulat na dapat kayong isama. Sumali rin si Yaoling. Tama yan. Pakiusap, huwag kayong mahiya. Mas magiging masigla kung nandoon kayo. Saglit lang naman kaming babati kay ama. Sa harap ng masidhing sigla ng mga dalaga, na natiling matatag ang yaya, umiiling ng may banayad at humihingi ng pamanhing ngiti. Hindi na kailangan. Mauna na kayong lahat. Nang mapagtantong hindi ito mababago, sumuko na rin siya. Nauunawaan ko. Kung ganoon, babalik ako agad. Kayong lahat, pakiusap, malaya kayong maglibot. Isang lingkod ng Tanglan ang agad na humakbang paarap, nag-aanunsyo ng may kaaya-ayang ngiti. Nag-utos ang pinuno ng angkan na ang aming mga kagalang-galang na panauhin ay ihatid sa guest hall. Ang kanyang nais ay maging komportable ang lahat. Tungkol naman sa mga kasama ni Batang Panginoon Chen, kaming mga abang lingkod ay naatasang ibigay sa inyo ang aming buong atensyon. Nang marinig ito, isang kislap ng pagkaunawa ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi lang ito basta pagtanggap, sa loob ng reception hall, ang matinding tensyon ay bahagyang hamupa. Isang tinig ng lingkod ang pumutol sa katahimikan, nag-aanunsyo ng may formalidad, "Aking Panginoon, ang dalawang batang binibini at ang master ng Sunchun Martial Hall ay dumating na."
Mula sa kalaliman ng hall, isang matatag at makapangyarihang tinig ang sumagot, papasukin sila.